May mga kwento na hindi mo aakalain na mangyayari sa totoong buhay, lalo na kung ang sangkot ay pamilya mismo. Isang simpleng pamilyang Pilipino, isang ama, isang anak at isang asawang naiwan sa probinsya. Sa unang tingin, karaniwan lang ang sitwasyon. May isang OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa habang umaasa ang pamilya sa kanyang pinaghihirapan. Pero sa likod ng tahimik na pamumuhay, may unti-unting nabubuong lihim na kalaunan ay sisira sa lahat ng pinanghawakan niya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring i-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. 26 na taong gulang si Michael Ramos nang mangyari ang lahat. Nasa Jeddah siya noon, nagtatrabaho bilang tubero. Mainit, mabigat ang trabaho at halos wala ng oras magpahinga. Pero tinitiis niya ang lahat dahil malinaw sa kanya ang dahilan. Ang asawa niyang si Rachel at ang anak nilang si Lawrence. Kada buwan, sinisigurado niyang may padala. Para sa pagkain, para sa bahay na ipinapagawa nila, at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang araw, habang abala siya sa trabaho, tumunog ang kanyang cellphone. Ang tumatawag ay ang kanyang ina na si Perlita mula Nueva Ecija. Sa unang sandali pa lang ng pag-uusap, ramdam na ni Michael na may mali. Mahina ang boses ng kanyang ina at parang may alinlangan sa bawat salita. Hindi agad nito masabi ang pakay ng tawag, pero kalaunan ay naglakas loob din siya. Ayon kay Perlita, may napapansin daw siyang kakaiba sa kilos ni Rachel at ng ama ni Michael na si Mang Ignacio. Madalas daw silang magkasama, palagi raw magkatabi at parang masyado nang malapit para sa isang manugang at biyenan. Noong una, ayaw maniwala ni Perlita. Pinilit niyang isipin na baka normal lang iyon. Pero nagbago ang lahat nang isang gabi ay makita niya umanong hinalikan ni Rachel si Mang Ignacio sa labas ng bahay sa oras na akala nila ay walang ibang taong nakakakita. Nang marinig ito ni Michael, hindi niya agad tinanggap ang sinabi ng kanyang ina. 3 taon na siyang nasa Saudi at buong tiwala siya kay Rachel. Siya ang kanyang sandigan habang siya ay malayo. Pero habang iniisip niya ang mga huling tawag ng kanyang asawa, unti-unti niyang napansin ang mga bagay na dati ay hindi niya binibigyang pansin. Laging pagod si Rachel, laging may ginagawa, at palaging may dahilan kung bakit maikli ang usapan nila. Kinagabihan tinawagan niya si Rachel. Maingat niyang binanggit ang mga naririnig niya at umaasa siyang may malinaw na paliwanag. Sa halip na mahinahong sagot, galit ang narinig niya. Sinabi ni Rachel na paninira lang daw iyon ng mga kapitbahay at wala raw dapat ikabahala. Pero matapos ang tawag, hindi nawala ang bigat sa dibdib ni Michael. Sa halip, mas lalo itong lumalim. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit bumalik sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ina. Habang siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng araw, may bumabagabag na tanong sa kanyang isipan. Sa huli, nagpasya siyang umuwi. Hindi na niya tinapos ang kanyang kontrata. Para sa kanya, mas mahalaga ang malaman ang totoo kaysa manatili sa malayo na puno ng pagdududa. Madaling araw ng Disyembre 15, 2016, dumating si Michael sa Maynila. Walang nakakaalam ng kanyang pagbabalik. Mula roon, bumiyahe siya patungong Nueva Ecija. Tahimik lang siya sa bus, nakatingin sa labas, habang mabigat ang kanyang iniisip. Pagdating sa kanilang bahay, tahimik ang paligid. Hindi pa tapos ang bahay na ipinapagawa niya. Wala si Rachel. Ang nakita niya ay ang kanyang anak na si Lawrence, mahimbing na natutulog at yakap ang laruang ipinadala niya mula Jeddah. Saglit siyang nakaramdam ng ginhawa, pero agad din itong napalitan ng kaba. Tinawagan niya ang kanyang ina at ilang minuto lang ay dumating ito. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sa simpleng pag-iling ni Perlita, parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Michael. Sinabi ng ina na madalas daw pumunta si Rachel sa bukid kung saan nagbabantay si Mang Ignacio at matagal na ring may bulong-bulungan sa baryo. Dahil sa galit at sakit, nagpasya si Michael na puntahan ang bukid. Mula sa malayo, nakita niya ang lumang kubo. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa sumilip siya sa loob.
Doon niya nakita ang tanawing hindi niya kailanman inisip na makikita. Magkayakap ang kanyang ama at ang kanyang asawa sa loob ng kubo. Sa sandaling iyon, tuluyang nabago ang takbo ng kanyang buhay. Ang tanong ngayon, paano haharapin ni Michael ang katotohanang siya mismo ang nakasaksi sa pagkawasak ng sarili niyang pamilya? Dali-dali niyang kinalampag kubo na noon ay nakakandado tila nabulabog ang dalawa sa ingay at sa pamilyar na boses. Lumipas pa ang ilang minuto bago tuluyang binuksan ni Mang Ignacio ang pintuan. Samantala, sinubukan ni Rachel na tumakas at dumaan sa bintana ngunit naabutan siya ng mabilis na mga mata ni Michael. Pilit niyang pinagpapaliwanag ang kanyang ama at ang kanyang asawa kahit pa alam niyang walang anumang salita ang makapapawi sa sakit na nararamdaman niya. Sa halip na magpakumbaba, naging agresibo pa si Mang Ignacio. Matigas ang kanyang boses habang sinasabi kay Michael na wala raw itong karapatan na sigawan o murahin siya dahil anak lamang siya. Para sa kanya, hindi mahalaga ang bigat ng nakita ni Michael. Mas mahalaga pa rin ang pagiging ama niya kaysa sa pananagutan sa ginawa niya. Matapos ang ilang minutong katahimikan, nagsalita si Rachel. Ngunit imbes na humingi ng tawad, ibinuhos niya kay Michael ang lahat ng sisi. Sinabi niyang hindi raw niya kailanman hiniling na mangibang bansa si Michael. Ayon sa kanya, si Michael mismo ang pumiling magtrabaho sa malayo at iwan siya. Dahil doon, sinabi niyang napilitan daw siyang humanap ng ibang taong pupuno sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa mga salitang iyon, tuluyang nawala kay Michael ang natitirang respeto at tiwala. Hindi niya inaasahan na sa halip na pagsisisi ay sasalubungin siya ng paninisi. Parang ipinapamukha pa sa kanya na kasalanan niya kung bakit sila nagtaksil. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala na siyang dapat pang ipaglaban sa loob ng kubong iyon. Bago pa siya magpadala sa galit at makagawa ng hindi niya pagsisisihan, tahimik siyang umalis. Wala siyang sinabi. Habang palabas ng kubo, parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi niya marinig ang hangin o ang mga ibon. Para bang sumabay ang katahimikan ng umaga sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Doon na tuluyang bumigay si Michael. Hindi siya nakapagsalita. Umiyak na lamang siya sa bisig ni Perlita habang mahigpit siyang niyayakap nito. Sabay nilang iniyakan ang pagtataksil at ang pamilyang tuluyang nagkawatak-watak. Sa isang sulok ng bahay, nakatingin ang batang si Lawrence. Bata pa siya, pero ramdam na ramdam niya ang lungkot sa paligid. Makalipas ang ilang araw, nanatiling tahimik ang bahay. Madalas umiiyak si Perlita sa loob ng silid, habang si Michael ay nakaupo lamang sa balkonahe at nakatitig sa malayo. Wala siyang ganang kumain at halos hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa isip niya ang eksena sa kubo, ang larawan ng 2 taong pinakamalapit sa kanya na sabay siyang sinaktan. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Rachel sa bahay. Tahimik siyang pumasok at kinuha ang ilan niyang gamit. Umalis siya nang walang salita at hindi man lang lumingon. Walang luha sa kanyang mga mata at walang bakas ng pagsisisi. Iniwan niya ang anak nilang si Lawrence sa pangangalaga ng lola nito. Si Mang Ignacio naman ay hindi na rin muling umuwi. Ayon sa mga kapitbahay, umalis daw ito sakay ng lumang motorsiklo at hindi na bumalik. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita na magkasama raw sina Rachel at Mang Ignacio sa bayan. Nagrerenta sila ng maliit na apartment at madalas makita na magkasama sa palengke, parang isang normal na mag-asawa. Ang mga balitang ito ay lalong nagpasiklab ng sakit at galit kay Michael. Ngunit sa halip na gumanti, pinili niyang mag-isip ng malinaw. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang ina at nagpasyang dumaan sa tamang proseso. Alam ni Perlita na hindi maaayos ng galit ang lahat, kaya sinuportahan niya ang desisyon ng anak. Nagsimulang mangalap si Michael ng mga ebidensya. Sa tulong ng ilang kakilala, nalaman niya kung nasaan ang dalawa. Nalaman din niya na buntis si Rachel at ilang buwan na ang dinadala nito. Masakit iyon para sa kanya, pero pinili niyang magpakatatag. Noong Abril 2017, matapos ang ilang buwang paghahanda, lumapit si Michael sa isang abogado. Sa payo nito, nagsampa siya ng kasong adultery laban kina Rachel at Mang Ignacio. Isinama rin ang kaso sa ilalim ng Violence Against Women and Children Act
dahil sa emosyonal na pinsalang dinanas ng kanyang anak at ng kanyang ina na parehong nakasaksi sa nangyari. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang subpena na may pangalan ng dalawa bilang mga akusado. Ngunit nang subukan silang hanapin, wala na sila sa inuupahang apartment. Lumipat na pala sila sa Maynila at nagkukunwaring mag-ama lamang kapag may nagtatanong. Sa tulong ng mga awtoridad, natuntun din sila makalipas ang 2 buwan. Noong Hulyo 2017, sa bisa ng warrant of arrest, tuluyan silang naaresto sa tinutuluyan nilang bahay. Nagulat si Rachel nang tuluyang lapitan siya ng mga pulis at sinamahan palabas ng inuupahang bahay. Halata ang takot sa kanyang muka habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari. Si Mang Ignacio naman ay nagtangkang tumakas, ngunit agad siyang naharang ng mga pulis bago pa man siya makarating sa labas. Sa loob ng ilang minuto tuluyan nang natapos ang kanilang pagtatago. Inilipat silang dalawa sa istasyon ng pulis sa Nueva Ecija kung saan sila pansamantalang ikinulong habang hinihintay ang mga susunod na proseso ng kaso. Doon nila hinarap ang araw-araw na katotohanan ng kanilang mga ginawa. Magkahiwalay silang ikinulong at bihirang makapag-usap. Habang nasa loob ng kulungan, dumating ang panahong nanganak si Rachel. Isang sanggol ang isinilang sa gitna ng limitadong kalayaan at mabigat na sitwasyon. Ilang buwan ding nanatili si Rachel sa isang pasilidad habang inaalagaan ang sanggol. Ngunit dumating ang puntong kinailangan niyang magdesisyon. Ayon sa mga ulat, pinili niyang ipagkatiwala ang sanggol sa pangangalaga ng DSWD dahil hindi niya kayang makita itong lumaki sa loob ng kulungan. Mabigat ang desisyong iyon, ngunit para sa kanya, iyon ang mas makakabuti para sa bata. Dumating ang araw ng pagdinig. Unti-unting bumigat ang sitwasyon para kina Rachel at Mang Ignacio habang isa-isang inilalahad ang mga ebidensya laban sa kanila. Kasabay ng kasong kriminal, humiling si Michael sa korte ng legal custody para sa anak nilang si Lawrence. Hiniling din niyang mailipat sa pangalan ng bata ang mga ari-arian na kanyang naipundar upang masiguro na wala nang magiging karapatan si Rachel sa mga ito. Sa panig ni Rachel, wala siyang naipakitang sapat na patunay na ginampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin bilang ina. Dahil dito, kinatigan ng korte ang mga kahilingan ni Michael. Dumating ang araw ng hatol at dinala sa loob ng korte ang mag-ama at ang babaeng sangkot sa kaso. Nasa loob din si Michael. Tahimik siyang nakaupo at walang mabasang emosyon sa kanyang mukha. Binasa ng hukom ang desisyon ng korte. Napatunayang nagkasala sina Rachel at Mang Ignacio sa kasong adultery at paglabag sa RA 9,262 o Violence Against Women and Children Act. Pinatawan si Rachel ng 10 taong pagkakakulong, habang mas mabigat ang hatol kay Mang Ignacio dahil sa karagdagang paratang laban sa kanya bilang ama. Bukod dito, inatasan din silang magbayad ng danyos kay Michael at sa bata bilang pagkilala sa pinsalang idinulot ng kanilang mga ginawa. Habang binabasa ang hatol, tumulo ang luha ni Rachel. Ilang beses siyang tumingin kay Michael, ngunit wala siyang nakuhang tugon. Si Mang Ignacio naman ay napayuko at hindi na nagawang itaas ang ulo. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang lahat ng dating tapang at awtoridad na kanyang ipinagmamalaki noon. Makalipas ang 1 taon, tahimik nang namumuhay si Michael kasama si Lawrence at ang kanyang inang si Perlita. Maaga siyang gumigising araw-araw upang maghanda ng agahan at ihatid ang anak sa eskwelahan bago pumasok sa maliit na welding shop kung saan siya nagtatrabaho. Unti-unting bumalik ang normal na takbo ng kanilang buhay. Isang araw, nakatanggap si Michael ng sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Mang Ignacio na humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Hindi sumagot si Michael. Tahimik niyang itinabi ang sulat kasama ng mga lumang larawan ng kanilang pamilya. Mga larawang minsang puno ng ngiti, ngunit ngayon ay paalala ng mga maling desisyon. Hindi pa niya kayang magpatawad noon, ngunit hindi rin niya tuluyang isinara ang pinto para sa kapayapaan ng kanyang sarili. Si Rachel naman ay patuloy na nagsisilbi ng sentensya at wala nang naging ugnayan sa kanilang mag-ama. Ang kwento ni Michael ay isang paalala na ang pagtataksil ay may malalim na sugat na hindi agad naghihilom.
at ang bawat desisyon ay may kapalit na hindi kayang bawiin ng panahon.